Good morning po. Ipakita ko po sa inyo ang itong in-order ko na bag sa kanya. Nainis ako kasi ang tagal dumating nito. Bumalik na lang si Martin galing Poland, hindi pa to dumating. Hanggang bago pa lang to dumating, 'di ba? Anong month yun na punta siya doon last? Ito, as in late dumating. Nainis ako, gusto ko nga sana tong isauli kasi nakabili na kami ng sa mall nung bagong bag ni Martin. Kasi ayaw ni Martin dalhin yung malaki na yung pang travel talaga ba kasi di naman niya kailangan ng maraming gamit kasi trabaho naman puntahan nila doon. After trabaho is hotel agad. So hindi nila kailangan ng maraming damit. Yung lang pang trabaho na damit lang. At saka ito, late dumating kaya gusto ko siya sa uli. Pero ipakita ko muna kay Martin kasi 'di ba operahan siya. Dito na lang din ang dalhin niya sa Ria pero syempre dalawa dadalhin niya kasi hindi magkasya lahat dito. Pakita ko muna sa kanya kung magustuhan niya. Kung hindi, isauli ko to. Mura lang to kasi ni sale ba. Pero maganda siya kaysa dun sa nabili namin ni Martin. Pakita ko sa kanya para kung magustuhan ba niya. Ayan na po. Maganda siya kasi mas malaki doon sa isa naming binili. Malaki siya. At pwede pa siyang, meron pa siyang ganito, oh. So, hindi kailangan karga-karga mo to. Pwede mo din siyang anuhin. Kaya pakita ko siya kay Martin. Baka, hindi ko na lang to sa uli kasi mura lang naman to eh. Para di din siya mahirapan ba. Pero hindi naman siya magdala niyan kung dadalhin siya sa doon sa Riha. Kasi, bagong operasyon pa naman siya. Ihatid naman siya doon. So, pakita ko muna sa kanya para malaman ko kung gusto niya or hindi. Pero feel ko magustuhan niya kasi malaki, maraming mailagay na gamit. Tapos bukas, anuhin ko na yung mga gamit niya. Ilagay ko na diyan para walang makalimutan. Kasi po sa Monday, bukas, si Martin po ay kailangan pumunta doon sa hospital ulit para sa mag-usap-usap about sa anesthesia, mga ganyan. Ganyan pag bago ka operahan, kausapin ka muna ng doktor, parang interview din ba. Tapos sa Tuesday naman, kailangan alas 7:30 ng umaga nandun na siya. Kasi maaga yung operasyon niya. Or hindi ako makapunta ng Tuesday doon kasi syempre bagong opera pa siya, sakit, 'di ba? Pag bago kang opera, parang wala ka sa mood niyan. Malaking operasyon pa naman yan. Kaya siguro sa Wednesday na ako pupunta. Hintayin ko na lang yung text niya or tawag niya after niyang kung kaya na niya mag-text sa akin or tawag. Pupunta ako doon. Pakita ko muna kay Martin kasi maganda din siya. Malaki talaga siya. Pang travel talaga ba? Gut gemacht, Schatz. Super. Oh, die sind noch vor Hände höher. Lebate, ne? Oh, wenn die vorbei sind, doch alles schuld. Was wir alles schuld sind. Wohl nichts gemacht, wohl? Wehe, wenn wir was hören wollen. Und die sind am Streiten und am Schreien da hinten. Das interessiert keinen. Ganda na Sauerland. Oh, heilig. Grabe, ang bilis takbo eh. Ich möchte alle mit ja, 3 Sekunden haben. Ein Jahresfahrrad? Ne? Sieht fast so aus. Das ist leer, glaube ich. Ja, das ist leer, na prima. Ja. Ja, jetzt komme ich nur in die Kette, nicht mehr da drin. Dati kleiner siya. Yan, may bago na namang
nilibing ng mga babies. Yung sa amin, dito na side, here siya na. Irgendwo hier oben war das. Diyan na side yung baby namin nilibing. Bali ito po lahat dito, ay ano po, may nakalibing na mga babies na ano ba, hindi pinanganak na ano, nakunan tulad ng 5 months, 6 months, 7 months. Wie ist er noch mal bevor? Die Nabelschnur hat sich Alles um den Hals dito und lahat. eingewickelt und dann ist er Puro von der Seite baby. angewachsen. Tapos dito lang mag ano, magsindi ng kandila. Die keine Chance. Ito, magsindi ng kandila. Mutterleib kann man nicht operieren. Maglagay ng bulaklak. Da gibt es leider keine Rettungsmöglichkeit. Hindi naman makalimutan yun sa amin dyan talaga. 7 years ago na. Papa. 7 years. Matanda pa yun kay Fiona. Das soll ein Herz sein. Ein Herz und dann die Blutgefäße und das sieht aus wie ein Baum, wie die Wurzeln von einem Baum. Oh, was heißt Das ist ein Symbol. so, ist das nicht oder dieses Kernschwerte sowas? Inanong ni Fiona bakit to, ano daw yung heart dyan. Ja, das ist deine Baby Bruder, ne Fiona? Ja, der wäre jetzt größer als du. Größer Ja. als du. Wenn er am Leben wird, dann bin ich aber immer noch älter. Dann Ja. bleibst du immer älter, ja. Wie Was wird ist ich dann da? älter? Spielplatz. Keine Ahnung, oder wann das Vögelkranich oder was auch immer. Ein Spielplatz. Lahat po dito talaga, mga ano lang, mga bagong, mga sanggol. Ein Spielplatz wäre. Hab ich ja. Matagal na din yun sa amin, 2006, 2014, chat na. 7 years, 7 years siya. 7 years na din, tagal na din. 5 months na yun sa tiyan ko. Fiona, nicht so schnell. Ich kann nicht rennen. Papa kann nicht schnell laufen, Fiona. Langsam. Und bitte Philipp nicht rennen, ne? So, balik na kami kasi bisitahin din namin yung kapatid ni Oma. Sa kabilang cemetery naman yun. Ang lamig, uy, grabe. Pag manipis talaga yung suot mo, abot sa ano, bukog. Abot sa bukog. Dito po ako ngayon sa garden, malapit sa amin. Schlieba Garden. Yan ang view, ang ganda ng view. Hinintay ko si Martin na dumating kasi yung susi ko ba naiwan ko. Nagpalit pala ako ng ano, ng bag nung umalis kami nung weekend. Nakalimutan ko ilagay yung susi ko. Kasi meron po akong bag na ginagamit everyday kung ano ba, kinukuha ko yung mga bata sa school. Meron po akong bag na pang araw-araw na ginagamit ko. Doon po lahat yung mga gamit ko. Susi, pitaka, lahat. Tapos nung weekend, kinuha ko lang yung pitaka ko. Tapos kasi iba yung bag na dinala ko nung umalis kami. Di kaninang umaga pag alis namin, na-stress kami kasi may appointment si Fiona. Hindi ko na malaya na nagpalit pala ako ng bag. Yung susi, nandun sa bag na ano, yung bag isa na araw-araw ko ginagamit. Ngayon si Martin nasa hospital pa dahil may ano pa, may usap-usap muna bago operahan, tas ano, check up muna siya. Yun nga, yung matagal pa daw siya matapos doon. Saka ko na lang naalala nung nasa bus na ako na wala pala akong susi. Hinanap ko sa bag ko, wala pala. Babalik na lang siguro ako sa city kaysa mag-antay ako dito sa labas ng matagal ba. Kanina pa ako dito, mag 2 hours na siguro. Ang lamig pa naman. Mag 2 hours na ako nagkahintay dito sa labas pa, tas malamig. Hindi pa ako kumain. Babalik na lang siguro ako sa city. Kaysa mag-ano ako dito, malamigan ba? Doon na lang ako sa bakery kakain ng breakfast. Nakakaloka, nakalimutan ko talaga yung susi. Tapos nauhaw pa ako, sarap na uminom ng kape. Meron naman akong tubig pero ang kape gusto inumin kasi malamig. Nasa bahay na po kami, grabe ang lamig sa labas. Sakit tuloy ng likod ko sa ano, sa lamig ba? Nalamigan kasi ang nipis ng suot.
Lagyan ko mamaya ng Voltaren. Yung Voltaren epektibo pag may sakit likod, sakit tuhod, pag yung lang, sakit sa tuhod na hindi naman katulad kay Martin na grabe na talaga, hindi na talaga makatulong ang mga gamot, sakit pa rin. Pero malamig kasi dito kaya masakit yung mga buto mo ba? Likod, minsan tuhod. Kaya pag lumabas talaga ngayon, talaga makapal ang suotin. Dapat mag-pull over kasi pag ganito lang, manipis. Ang nipis nito. Kahit may suot ako na mantel, hindi siya malamig pa rin. Pero yung mantel ko kasi hindi naman yun siya makapal, manipis na niya naman yun. Kala ko kasi hindi malamig. Oh, grabe, ang lamig. Parang 1 degrees lang ata. Grabe. Biliguan ko sana si Oma, pero si Michelle naliligo pala ngayon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko una. Minsan mabaliw ako sa kaisip anong unahin ko sa trabaho ko. Kasi magluluto pa ako ngayon ng ulam nila. At paliguan ko si Oma. At yung mga bata din, kaso ko pa yung bag ni Philip kay Fiona. Kasi bukas balik kindergarten na naman, school na naman sila. Tapos si Martin bukas meron siyang appointment sa hospital kasi i-check up siya bago operahan. Yung blood test mo na. Tapos usap about sa anesthesia. Ganyan talaga dito. Tulad nung ako naraspa ba, nagkwento ko sa inyo yung naraspa ako. Yung regla ko nung time na yun, hindi na siya nag-stop. As in, tuloy-tuloy siya hanggang umabot siya ng ilang weeks ba? 3 weeks ata. Bago pa lang dito sa aking YouTube channel, kwento ko nga pala sa inyo, lalo na sa ating mga babae, kwento nga pala sa inyo yung nangyari sa akin nung June. Nung regla ko nung May, first week of May, hindi na siya nag-stop. Tuloy-tuloy siya, tas ang lakas talaga, buo-buo yung dugo na lumabas. May isang beses na ang laki ng dugo lumabas. Ang laki ng mga bubuong dugo na lumabas talaga sa akin. Kaya doon ako nag-alala. Pero alam ko po na meron po akong mayuma. Noong February po, every year po ako palagi po akong pumupunta sa aking OB-GYN. Noong February, pumunta po ako doon. Sabi ko sa kanya na, kasi nung 2018, yung punta ko doon, sabi niya, meron akong mayuma. Pero hindi naman siya delikado, so hindi siya kailangan tanggalin agad. Magpunta na lang palagi sa check-up every year. Kasi dito, every year talaga pumunta sa OB-GYN. Check-up, normal check-up lang ba. Tapos, yun, nung 2000, this year lang, yun nga, sinabi ko kasi hindi na siya nag-stop yung regla ko. Tuloy-tuloy na siya hanggang umabot siya ng 3 weeks at 4 weeks. Hindi ko na sure. Tapos nag-alala na ako, tumawag na ako. Diba kasi yung mayuma, yung symptoms din niya is masakit yung puson mo at bleeding din. Yun din ang sabi sa akin ng doktor nung February. Tinanong niya ako kung may plano ba daw pa ako magkaanak. Sabi ko, sa sitwasyon namin, hindi na namin kaya pa kasi meron kaming matandang inalagaan sa bahay. Tapos tatlo na yung anak namin. Saka yung asawa ko may edad na. Tapos mahirap na mag-anak na naman. Tapos meron ka na namang maliit na bata. Tapos wala ka pang, basta mahirap talaga. Hindi madali ang buhay na maraming anak. Tapos ikaw, malayo ka sa pamilya mo. Kakayanin mo talaga lahat yung mga trabaho. Lahat ng kailangan mong gawin dito sa bahay. Tapos yung asawa mo may trabaho. Pati si Martin po, ang trabaho niyan panggabi, pang umaga. At meron din siyang night shift din. Kaya stress po talaga. Sinabi ko sa doktor ko na wala na akong plano magbuntis. Sabi niya, kung wala na daw plano magbuntis, patanggal na lang daw yung matris ko. Sabi ko naman, nagka-interesado na naman ako nung sabi niya yan. Sabi ko, yes, patanggal ko kasi baka lumaki yung mayuma at mag-bleeding ako ganyan. So, nung regla ko nung April pa, mahina yung regla ko. Kasi nagtaka ako, mahina siya. Kunti lang talaga, ilang araw lang yung siguro 3 days lang. Pero kasi kunti lang yung dugo. Nung May naman, nagtaka na ako kasi umabot talaga siya sa 3 weeks. Kung hindi ako nagkakamali. Sabi ko, baka dahil lang to sa mayuma. Dahil nga, mayuma, ganun talaga eh.
reglahin ka ng matagal ba. Tapos wala namang masakit sa akin. Kaya hindi din ako nag-alala talaga as in, na pumunta agad sa doktor. Tapos nung nag 3 weeks na, tumawag ako sa doktor ko, sabi ko hindi na to normal. Natakot na ako kasi marami na talagang dugo ang lumalabas. Baka ano pa mangyari sa akin ba? Baka maubusan pa tayo ng dugo. Simpa ko lang. Palagi po ako nanonood sa YouTube, sa mga may experience na ganyan. Tapos noon, sabi ko, dinalakasan ko talagang loob ko na, ako po talaga, aminin ko sa inyo, takot po talaga ako magpa-check up. Pero pag once na may naramdaman na talaga ako sa aking katawan, lalakasan ko talaga yung loob ko na pupunta sa doktor. Kasi si Martin din, hindi po yan siya takot. Yan po talaga minsan nag-push sa akin na pumunta ka dun. Huwag kang huwag mo na hintayin ng matagal kasi mas maagang pumunta, mas maagapan. Kaysa late ka na pumunta dun na na ba? Late na hindi na magamot. Kaya pumunta ako sa doktor. Nung pagtawag ko sa aking doktor dito, nagsirado na yung doktor ko. Bali, lumipat siya. So, nahirapan po ako. 5 obigay ni clinic ang tinawagan ko. Wala nang tumanggap sa akin kasi puno na sila. Tas sabi ko, ano ba yung gagawin ko ngayon? Kasi nga, kailangan ko pumunta agad sa doktor. At sinubukan ko itong sa medyo malayo sa amin, mga 30 minutes kong auto. Yun, tinanggap naman ako. Pinapunta ako agad after 3 days nung tumawag ako. Yun lang ang na nila appointment. Yun ang pagpunta ko, sabi ng doktor, grabe daw. Nung ni-ultrasound ako, ang laki ng dugo na lumabas ako, yung buo-buo ba. Sabi ng doktor na, wag na daw akong umuwi, kailangan na daw akong dumiretso sa hospital kasi marami na daw dugo na nawala sa akin. Lalo na't ilang weeks na ako nire-regla. Tumawag siya sa hospital, ang nakita ko talaga yung doktor ba, nagpanik siya. Tumawagan niya yung hospital na mayroong pasyente na pupunta dyan agad, iraspa ninyo agad. Nung pagpunta ko sa hospital, ayun, bawal pumasok si Martin dahil stricto po nung time na yun dahil nga sa corona. Solo ko po lahat doon. Yung kausapin ka ng doktor, mga posibilidad na mangyari sa operasyon mo, sa anesthesia, ganyan. Tapos hindi corona test pa ako nung haba na pang corona test. Pinasok yung lahat sa ilong ko. Hindi naman siya masakit pero iwan ko para iiyak ka after tusok, para bang ngilo ba sa Bisaya. Kaya yun, sabi ko, takot talaga ako nung time na yun kasi wala man lang isa sa pamilya ko na kasama sa akin doon. Kasi nung last ko punta doon sa hospital may kasama talaga si Martin sa akin. Yun, solo ko lang talaga talaga ako natakot, yung kaba, yung basta nagpray lang ako kay Lord na wag sana akong pabayaan, makauwi pa sana ako sa pamilya ko kahit kahit raspahin ka lang naman. Pero yung pag-iisip ko ba, minsan nagkakaisip talaga ako ng masama. Kaya minsan nakakainis din minsan yung mga iniisip ko ba, ako nagpapastress minsan sa sarili ko. Kaya sabi ko nung time na yun na yung oras pa naman is lang siya, 15 minutes lang matapos na. Pero mga after 30 minutes pa ako makalabas sa operating room dahil nga sa anesthesia. Kung magising ka na, dalhin ka nila sa kwarto mo. Yun, after noon, kinabukasan, nakalabas din ako sa hospital. Tagabi talaga yung takot ko nung time na yun. Kaya kayo po, kung meron po sa inyong nakaranas na ganyan, yung bleeding, matagal na bleeding, pumunta po kayo sa doktor, huwag kayo matakot kasi di naman po lahat ng nakakaranas ng ganyan ay malala na sakit na. Baka may hormonal problem lang kayo or meron kayong mayuma. Mas maganda kasi mapacheck up ninyo kasi nakikita nila pag ultrasound, ganyan. Tapos nung raspa ako, akala ko, sabi ng doktor kasi doon sa hospital, mag-stop na yung dugo after 3 days na niraspa ka. Sa akin, hindi siya nawala. Pero hindi na siya bubuo lumabas. Na lang, yung parang normal na lang namin regla ba. Tapos pumunta ako ulit sa aking doktor kasi sinabi ko sa kanya na hindi nag-stop yung dugo ko. Pumunta ako doon. Sabi niya, kinabahan na yung doktor kasi wala pa silang natanggap na sulat galing sa hospital kung saan ako nagparas pa anong result ng aking mga check-up. Pero nung pumunta ako doon sa aking OB-GYN, check up din nila ako. Kinunan ako nila ng pap smear? Pap smear ba yan? Yung may pasok dyan sa mo, tas kunan ka ng padala nila na sa laboratory, check nila yan kung may cancer cell ka dun sa mattress mo. May cancer ba? Yun, pinadala yun nila, timing din na dumating na yung result.
Yung doktor talaga, sabi niya sa akin, yung OB-GYN ba, sabi niya, hindi daw normal. Meron daw rason bakit ganyan, hindi pa nag-stop ng dugo. So, bali nag-alala siya, hanggang sa hinintay namin yung result ko na dumating. Sabi niya, wala naman daw siya nakita na, bad daw sa result ko. Ano lang daw, binigyan lang niya ako ng gamot sa hormones para mag-stop. Yun nga, nag-stop naman siya. Thank you Lord, hanggang ngayon po. Normal na yung regla ko. Grabe talaga yung takot ko yung time na yun. Kaya po, please po kayo, kung meron po kayong mga ganyan na nakakaranas ng ganyan ngayon, magpa-check up po kayo kasi pwede po siyang kasi sa akin pala, makapal pala yung aking matres. Ano ba yung, ano man tawag nun Basta kumapal yung lining ng aking matres ba, mauwi kasi yan sa cancer pag hindi mo siya pinaraspa. Kaya please lang po, pag mapacheck up po kayo palagi, kahit sa isang taon, isang beses lang, okay na po yan. Ako magpa-check up ako ulit sa aking OB-GYN ngayong January na siguro. Kasi bago pa lang naman ako noong June pa lang naman ako galing nung napunta last doon. Sabi ng doktor ko magka-problema daw ulit, tawag lang daw agad. Pero thank you Lord, hindi naman siya naulit, no? At syempre, nag-alala talaga ako nung time yun. Kung alam niyo lang kung gaano ako mag-alala. Syempre, may mga anak pa tayo, maliit pa. Kaya, bigla na lang yung nangyari. Iwan ko lang. Akala ko lang talaga sa mayuma. Yung mayuma ko, 2 cm siya. Kaya magpa-check up ako next year ulit kasi gusto kong malaman kung gaano siya kabilis lumaki ba. Kasi pag lumaki na siya, mabilis siyang lumaki, gusto ko siya ipatanggal. Kasama na yung matres. Pero tingnan na lang. Kasi sa totoo lang din po, wala na din po talaga akong planong magbuntis. Dahil meron na po akong problema sa blood pressure. Meron po akong gamot na iniinom, 5 mg. Takot, delikado po sa buntis yung, di ba, may problem sa blood pressure, mataas yung dugo. Po yun namin, lahi po yun namin. At tuwing magbuntis po ako, meron po akong diabetes. Yung kay Philip at kay Fiona, nag-insulin po ako kasi grabe, ang laki nila. Bilis nilang lumaki sa tiyan ko. Pag di kasi na-control yun, delikado, mapaanak sila na maaga, mapaanak sila na premature. Kaya, pina-insulin ako ng doktor kay Philip at kay Fiona. Kaya doon din nag-alala si Martin. Sabi ni Martin na meron na daw kaming 3 healthy na anak. Hindi na daw, blessed na daw kami kasi binigyan kami ni Lord ng mga malulusog na anak. Kaya doon na talaga kaming plan din. Kasi hindi na din ako, natatakot talaga akong magbuntis ulit na. Lalo nung kay Fiona, nung nagbuntis ako kay Fiona, tumaas yung BP, blood pressure ko. Pero hindi naman siya as in mataas. 140, 90 ata yun. Kaya doon nagpanic na ako, na-stress talaga ako. Kasi meron po akong sister-in-law sa Pilipinas. Namatay po siya dahil sa high blood. Yung anak niyang babae, 10 years old na po ngayon. Lumaki na walang mama. May high blood kasi yung mama niya, buntis pa siya ba. Kaya may experience na kasi sa pamilya namin ganyan. Kaya takot po talaga ako. Matakutin po talaga ako. Pasensya na po kayo. Kung minsan grabe ako magpanik, mag-alala ba. Ganyan po talaga ako. Minsan kahit di ko naman kailangan mag-isip ng mga grabe ba. Pero iwan ko na pumapasok na lang yung bigla sa isip ko. Tapos bumili po ako ng pagkain ni Martin at ni Oma. Para hindi na ako magluto kasi marami kaming gagawin pa. Bibili pa kami ng gatas. Nandito po ako ngayon sa garden. Malapit sa amin. Schlieba Garden. Yan ang view. Ang ganda ng view. Hinintay ko si Martin na dumating kasi yung susi ko ba naiwan ko. Nagpalit pala ako ng bag nung umalis kami nung weekend. Nakalimutan ko ilagay yung susi ko. Kasi meron po akong bag na ginagamit everyday kung kinukuha ko yung mga bata sa school. Meron po akong bag na pang araw-araw na ginagamit ko. Doon po lahat yung mga gamit ko. Susi, pitaka, lahat. Tapos nung weekend, kinuha ko lang yung pitaka ko. Tapos kasi iba yung bag na dinala ko nung umalis kami. Di kaninang umaga pag alis namin, na-stress kami kasi may appointment si Fiona. Hindi ko na malaya na
nagpalit pala ako ng bag. So, yung susi, nandun sa bag na, yung bag isa na araw-araw ko ginagamit. Ngayon, si Martin nasa hospital pa dahil may, may usap-usap muna bago operahan. Tas, check up muna siya. Yun nga, yung matagal pa daw siya matapos doon. Saka ko na lang naalala nung nasa bus na ako na wala pala akong susi. Hinanap ko sa bag ko, wala pala. Babalik na lang siguro ako sa city kaysa mag-antay ako dito sa labas ng matagal ba. Kanina pa ako dito, mag 2 hours na siguro. Ang lamig pa naman. Mag 2 hours na ako nagkahintay dito sa labas pa, tas malamig. Hindi pa ako kumain. Babalik na lang siguro ako sa city. Kaysa mag-ano ako dito, malamigan ba. Doon na lang ako sa bakery kakain ng breakfast. Nakakaloka, nakalimutan ko talaga yung susi. Tapos nauhaw pa ako, sarap na uminom ng kape. Meron naman akong tubig pero ang kape gusto inumin kasi malamig. Kasi sus, gifeli pinakapot na yun, ha? Okay yan. Kayang-kaya ko to. Ay, Anderson man eh. Noch 4, glaube ich, noch nicht. Ja, obwohl, ich glaube 3 reichen auch, oder? Ja, reicht. Schon eine ganze Menge. Also. Ay, frage nito. Oh, Batterie ist fast leer. Yan, nakabili na kami. Was noch? Yan, dito kami sa bumili kami ng yung para sa pusa namin kung magpupo sila. Ganito ba? Kasi babigat kasi yan, tas medyo malayo yan itong tindahan na to medyo malayo sa amin. Tas hindi ko din yan kaya siyang kargahin mag-isa kung walang auto. Kaya habang nandito pa si Martin, bumili na kami. Kasi matagal naman yan maubos. Yung malaki naman yan. Ito lahat ng klaseng pagkain ng mga hayop na dito. Sa aso din, sa isda, sa rabbit, sa langga, sa ibon, ano dito. Ito para sa aso. Para to kay Andy. Oliver, ito para kay Andy, Oliver. Dalhan ko si Andy nito pagpunta sa inyo. Ich brauche gedacht nicht mehr dahin, oder? No, nee. Gusto auto, sudah sa itin eh. Yan ang nabili namin. Ay, stress man na eh. Pero laban lang tayo. Kasi ganyan talaga ang buhay na. Importante na maging okay ang lahat. Kung ba, tikain ng tinapay. Margarine ba to? Ewan ko. Basta, at bumili din kami ng pizza, toilet paper, at saka yung para sa pusa namin. Kasi pag
everyday naman ako nasa labas kasi dinadala ko naman yung mga anak ko sa hinatid ko naman sila pag wala si Martin dito. Kaya lang yung mabigat lang yung binili namin ba. Tulad nito para sa pusa, bigat nito. 6 liter ata yan. 30 liter yan. Kaya mabigat yan. Kaya sakto na yan. Aabotin niya ng 2 weeks siguro. At ano pa ba ang sabihin ko? At siyempre bumili na din kami ng kunting para sa freezer ba yung pizza. At sliced bread, yan palagi kinakain ng mga anak ko sa breakfast. Rice, bumili din ako itlog. Yung school kasi nila, malapit lang din ang grocery store. Lidl at Reve. Aldi, malapit lang kaya. Hindi naman mahirap sa akin kung mag-grocery ako. Everyday, bili ako ng makaya ko kung dalhin, kailangan namin. Kasi kung mag-grocery ako, meron naman mag-drive sa akin. Meron naman akong maasahan mag-drive. Kaya lang, hanggat sa kaya ko, hindi ako mag-ask sa kanila na tulungan ako. Itatry ko muna na ako lang muna ang mag-grocery. Kasi siya magda-drive sa amin pag bisita namin ni Martin doon sa Riha. Malayo kasi yung Riha 2 hours galing dito. Nasabi ko ng sa last video siguro. Yeah. Ilagay ko muna to sa basement. Hello po, nasa bahay na po kami na kakastress tong araw na to. Maraming ginagawa, namili. At yung gamot ni Uma, kinuha ko din yung resita kanina para na meron siyang dito ba? Meron siyang reserbang maraming gamot kasi takot talaga ako sa panahon. Baka mag-snow na o madulas. Pag inahatid ko yung mga bata, madilim pa talaga sa labas 7:20. Alis namin dito. Tapos mabilis pa naman kami malakad kasi bawal ma-late. Ayaw ni Philip na ma-late siya. Tapos, madilim pa sa labas sa winter time. Tapos grabe ngayon ang lamig. Sakit sa buto-butong lamig. Uy, grabe. Hinga na lang tayo ng malalim. At kanina tumawag pala ako sa amin kasi nga namatay po yung pinsan ng mama ko, may sakit. At yung mama ko, sinabihan ko siya na magpabaksin na siya ba kasi natatakot din ako kasi may edad na sila. Tapos yung papa ko, ilang beses na din yun nagka-problema sa kanyang lungs. Ayaw naman ng aking mama kasi takot siya dahil meron siyang nararamdaman kasi sa dibdib niya. Lalo na pag naalala niya yung kapatid ko, sumisikip daw yung dibdib niya.
Kasi yung kapatid ko po ay namatay po 3 years ago. Mag 4 years na. Hindi pa matanggap ng aking mama kasi yung kapatid ko po ay bata pa po namatay. 33 siya. Tapos bigla lang po nangyari yun sa kanya. Hindi naman yun masakitin yung kapatid ko kaya hindi matanggap ng mama ko. Hanggang ngayon yung lungkot nandyan pa rin, hindi pa rin nawala. Palagi niya naalala yung kapatid ko, tapos umiiyak siya. Ngayon nga, sumisikip yung dibdib niya. Kaya kanina nung sinabi niya sa akin na takot siya magpa-vaccine dahil nga doon sa naramdaman niya sa kanyang dibdib. Sabi ko sa kanya, huwag siya matakot. Mas matakot siya sa corona dahil delikado. Ayaw naman ng aking mama, mahirap mapilitin. Ayaw talaga nila. Kahit matigas mga ulo nila. Sabi ko sa kanila ba, pag di kayo napabaksin, hindi ko ibibigyan ng Christmas bonus. Pero biro lang naman po Na ano din ako ba, syempre naawa ka din na pilitin mo. Syempre, mayroon naramdaman sa katawan. Sabi ko ng mama ko na huwag siya masyadong mag-isip. Hindi talaga niya maiwasan. Hindi pa niya talaga makalimutan. Kanina, malungkot kang nakipag-usap sa kanya dahil nga operahan si Martin, no? Tapos bukas, hindi pa ako pagkapunta siguro doon bukas sa ospital, siguro sa Wednesday na. Dahil baka sa hindi pa naman sure na after ng operation, idiretso siya sa ICU. Kasi yun ang sabi ng doktor na normally daw, after daw ng ganyang operation, yung pasyente, dinidiretso muna nila sa ICU para kasi yan, big operation kasi yan Kaya gusto nila na doon muna yung pasyente, pero hindi naman 99%. Lang daw, depende daw sa kondisyon ni Martin after sa kanyang operasyon. Tapos, kaya nga, sabi ko kay Martin na kung kaya niya bukas, i-message niya lang ako. Sabihin niya lang sa nurse na kunin yung cellphone niya. Pero pag di naman niya kaya, okay lang kasi pupunta naman ako doon ng Merkulis ng mga 2:00. Timing yung mga bata nasa kindergarten at school pa. Ang kinakalungkot ko lang po ay yung mga anak ko po, bawal ko po silang madala na kami lahat. Kahit si Philip lang muna dalhin ko. Tapos sa sunod na araw, si Fiona hindi pwede. Dahil pwede lang ngayon, isa lang pumasok. At yun lang, walang kasama ba? Pwede isa-isa lang. Tapos yung mga anak, kung di naman yan sila makapasok na sila lang, walang kasamang mama, di ba? So hindi sila makabisita sa papa nila. Sayang na dyan, nalungkot din ako syempre. Dahil doon na siguro nila makita sa Riha yung papa nila pagpunta namin doon. Yung medyo nakakalungkot. Tapos yung mama mo kanina, pagtawag mo, malungkot siya, umiyak. Kaya po, nalungkot po ako dahil nga kanina, malungkot yung mama ko. Kaya marami akong iniisip na dagdagan yung stress ko ba. Kaya matulog ako ng maaga ngayon para medyo ma-relax ba ang utak. Kasi dami ko talagang iniisip. Takot, yung pag-alala, basta lahat na. I-end ko na po ang ating vlog ngayon, no? Sana po hindi po kayo magsasawang panoorin kaming lahat. Salamat po sa inyong suporta sa amin. At mag-ingat po kayo palagi. At sana po, salin niyo po si Martin sa dasal na okay lang po ang kanyang operasyon bukas. Pag may balita na po ako, sasabihin ko po sa inyo, magpo-post siguro ako sa Facebook or dito sa YouTube. Tingnan na lang kung ano magawa ko. At mag-ingat po kayo palagi. Bye muna po. Jetzt sag jetzt. Hallo, ich habe die Brille heute gekauft. Sag bitte, maraming salamat po. Maraming salamat po. Arte naman ng bata na to. Maraming salamat.